Kumusta mga brad? Kadalasan nga po sa mga motor na nanggaling sa European country, kakaiba din talaga yung mga design nila. May mga sarili nga po silang style. Katulad na lang sa scooter na to. Sa itsura pa lang niya, alam mo na agad na European scooter siya. Yung angas nandoon na agad. Ito nga po ang Velocifero Mobster 125. Ang isa nga po sa nakakabilib dito sa motor na ito, meron po siyang bersyon na 180cc at higit sa lahat, meron din po siyang bersyon na electric. Kaya wala ka talagang takas sa motor na ito. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mo subscribe. So yun na nga, itong Velocifero Mobster 125 nga po ay nanggaling sa Italia. Itong mga motor nila maangas din talaga. Sa pangalan pa lang niyang Mobster 125, para nga po siyang pang drag na pang adventure. Drag na pang karera, hindi yung drag na pang adik-adik ha. So bali ito nga po ay mayroong 125 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead come with 4 valves, naka-electronic fuel injected at ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 12.1 horsepower, 8,250 RPM, 11.7 Nm of torque at 6,500 RPM. Ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 100 kilometers per hour. Syempre understood na yun na babagal pa, hindi kasi Pinoy yung nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magraga ng 8 liters fuel tank capacity, kaso wala tayong idea pagdating sa kanyang fuel consumption. Kung ikukumpara nga po sa mga 125cc na nandito sa atin, mas malaki po yung tangke nito. Isipin mo yung 125cc lang siya tapos 8 liters yung fuel tank niya. Kaya sana mag-improve din yung dito sa atin. Ang sukat ng kanyang gulong 120/70/12 sa harap at 130/70/12 naman sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Kaso wala siyang ABS, pero yung 180cc, yun yung may ABS. Ang kanyang seat ay may taas na 727mm at 155mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 122 kg. So kung ikukumpara nga po sa mga 125cc na nandito sa atin, mas mabigat po ito ng kaunti. Mapunta naman po tayo sa iba po niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka fully LED na po. Sa biglang tingin nga po kapag nakaharap siya, para may pagkakawig siya doon sa Suzuki Saluto 125. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka TFT display. Kaso lang ito po ay hindi nakakilis. Disusi pa din po yung gamit sa kanya. At maganda din po yung kanyang naked handlebar. At ang presyo nga po sa motor na ito ay nagkakalaga ng 3,190 euro. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 203,000 pesos. So hindi rin po talaga nakakatuwa yung presyo niya. At ito rin hindi nakakatuwa kasi wala po tayong bounce cave. Bye.